Sige, dito mo. Magandang araw sa inyong lahat! Nandito ako ngayon kasama ang ika-apat na Grupo! Ang pangalan ng episode natin ngayong araw ay Kapehang May Kabuluhan! Pag-aaralan natin o pag-uusapan natin at babalikan ang wikang kasaysayan ng Pilipinas. So, kaya samahan nyo kami hanggang dulo at tayo'y matuto! Arky! Welcome! Sama niya sa Ayan! So, ayan. Ang topic natin, unang topic natin ay wika ng ninuno. Wika ng... Yes. Wika ng... Wait lang. Panahon ng mga ninuno pala. Kayo ba, anong insights ninyo sa panahon ng ninuno noon? Bago dumating yung Mga Spanish, Kastila. oo, ang totoong talaga natin, panulat ay baybayin. So, ayun, after nun, parang nagbago na lahat since meron na silang influence ng Spanish. Yes, ng Spanish. Pero ano ba, tanong ko, kayo ba, napag-aralan nyo ba yung baybayin nung bata kayo? Naituro ba sa inyo? So, anong hindi na ituro sa inyo? Hindi naturo. Pero nung unang panahon, yun nung nilabas na yung baybayin, wala pa kasi mga guro ng time na yun. So, ano raw, nung time pa na yun, yung mga nagtuturo is yung mga nanay o yung tinatawag nila na ninuno. Kaya tinatawag siya na panahon ng ninuno. Kaya natuto sila na magsulat at magbasa dahil sa mga nanay. So, ang alam ko din, ang baybayin ay may 17 simbolo, may 3 patinig, at may 14 na katinig. So, kayo, ano pa masasabi niyo sa baybayin? O sa panahon ng mga ninuno? For me, ang insight ko sa baybayin is para siyang mother tongue ba? Kumbaga, saan tayo nag-start? Kasi, karamihan ang baybayin, ang meaning nila, ba, ka, ga, which is ngayon, ang natuturo sa atin, a, e, i, o, u. So, parang yun siya doon. Diba? Yes. Kumbaga, doon tayo nag-start. Kayo ba? Miss Erica Estoya, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa panahon ng mga ninuno at ang kanilang, ano yung wika na ginagamit nila? Ano masasabi mo? Maganda naman. Maganda naman. Pero sa tingin mo ba, ano ba siya natin ngayon? Magagamit pa ba ano ba natin siya? Napapahalagahan ba natin siya sa ngayon panahon ngayon? Napapahalagahan naman na. Ang napapansin ko lang, sikat yung mga baybayin na ginagamit na siya lang pang, alam mo yun, yung hindi na siya sobrang ginagamit. Ano lang siya? More on siya sa pagiging artistic. Oo, parang ganun yung Para sa mga tattoos, sa mga artworks. Ayun. Ang sikat din siya sa mga, ano yung mga idealists ng mga university. Oo. Di ba? Sa UP din. Sa UP, meron na din sa NU, di ba? So, sa tingin nyo ba kasi para sa akin, yung paglalagay ng ganun, kung sa iba man ay tinatawag na aesthetic, ganito, ganyan, parang siya sa akin parang another way or isang pang paraan ng pagpe-preserve ng baybayin, di ba? Agree ba kayo? Totoo. Isa na rin sa paraan para makilala pang muli yung baybayin natin. Kasi kung isipin nyo yung baybayin nung sinaunang panahon, sinusulat lang siya sa mga bato, di ba? Tapos kung titignan nyo yung mga pag-uwit ng baybayin, sobrang hirap niya kahit
Porkat tayo nga nasa papel na ginagawa, nahihirapan pa tayo. Totoo. Ang galing ng mga ninuno natin, nagawa talaga sa Yeah. Oo. At ngayon, napapansin nyo rin, yung logo, may baybayin sila. Kaya parang seal rin siya na Pilipino. Yeah, parang, pag bye-bye, alam mong Pilipino. Identity ng Totoo. Yes. Okay. So, ang next na topic naman natin ay... Anong next na topic natin? Panahon ng Castilla. So, ano ang mga insights na mabibigay ninyo sa panahon ng Castilla? Siguro ito yung pinaka-influential na na parang face natin sa mga Pinoy. Kasi dito natin nakuha halos lahat ng mga lingwahe natin na Diba? nasa salita natin ngayon. Lalo na yung Tagalog, halos natin is puro talaga yun, Castilla. Na, Tama. Parang mostly ng lengguwahe ng Pilipino ay galing sa mga Castilla. Spanish. Diba? 1, 2, 3. Yun lang alam. minsan yung pa yung mas nagagamit kasi sa Sa dalawa, ito ganyan. Nagagamit rin natin siya ng daily basis. In the daily basis. Basta lahat ng Pag mga magkuha yun nga, di ba? Pag magbayad ka, bayad, 20 pesos. Ganon. Kayo, ano pa masasabi ninyo sa panahon ng Castilla? Religion-wise, malaki talaga. Kasi imagine, no, karamihan ng Bible, ganyan, pang-reading is, karamihan is Spanish pa talaga. And may mga Spanish term pa tayo nagagamit ngayon. And karamihan rin na probinsya, ginagamit pa rin yung mga Spanish na words. Ayun siguro yung pinakamalaking influence ng mga sa atin, Spanish. Yung Roman Catholic lalo pa yan. Kasi siguro bago pa sila dumating, bihira ng mga Pinoy na alam yung religion na. Iba yung religion actually. Marami rin tayong mga di ba, parang mythological ng mga gods. Pero ngayon, like nakatungo tayo ngayon sa kay Yesu Cristo, sa Trinity, gano'n. Tapos, ang sabi-sabi din daw ay nung panahon ng Castilla ay yung lengguwahe nila ay parang may part daw noon na ipinagkait din nila sa atin yung lengguwahe nila. Kasi nga daw ay mas gusto nilang matutunan yung lengguwahe na meron na tayo noon. Yung mga panahon ng ba? So, ang naiisip ko lang ay, anong masasabi ninyo? Bakit nila mas gustong pag-aralan yung salita natin noon kaysa sa mas ibahagi yung salita? Kasi yung nung panahon na yun, mas, di ba sinakop nila tayo? Bale, kapag tayo ang nakakaalam ng lengguwahe nila, mas madali natin silang mapagpaplanuhan. Imbes na sila ang magplano namin sa atin. So, agree din ako na na yun nga, kasi ang sinasabi nga nila dati na mangmang daw mga Pilipino, di ba? So, parang ganon. So, instead na ang mga Kastila ang malang ng mga Pilipino kung ano mismo talaga yung lengguwahe ng mga Kastila or kung ano yung lengguwahe na dala-dala nila. Yung mga Kastila na yung nag-aral ng lengguwahe natin. Kayo ba? May mga... Kasi testing natin sila, guys, di ba? Kayo ba? May alam ba kayong parang word ng Castilla or Spanish word na daily basis na ginagamit ninyo? Starting out. Sige, go. Ikaw. Kamusta? Kamusta? Okay. Kamusta? Ikaw, June. Anong... Spanish word or na alam mo yung in the daily basis na nagagamit. Alam nyo, sinasabi lang natin na Santo Niño, pero gender basis yun sa Spanish. Niño. Ang meaning ng Niño is baby, boy. Ang Niña, ang meaning ng Niña is baby girl. Kaya kung gusto niya tawagin jowa niya, baby boy kami. Niño! Hindi na call sign niya yun, baby love. Ninyo na. Sinamunang Ikaw, Miss Ruth, anong word na Castilla or Spanish yung ginagamit mo pang araw-araw or nagagamit mo na daily basis? Sa akin,
Pamilya. Oh, yung pamilya. Pamilya. Di ba? Yung pamilya. Ikaw naman. Pa-Joy? Ano ginagawa ko dyan? Ano? Research ako. Ano? Dahil isa akong makadyo sa tao, syempre, Katoliko. Yes. As ano na talagang Yun yung dahilan kung ba't tayo nila sinama ko. Dahil sa Christian. Tama ba? Hindi, tama. Ako, ikaw naman, ano? Sa akin, ang bagay na ay chinelas. Chinela? Bakit? Sige nga, bakit chinela? Kasi tinutulungan tayo pumunta Yes, totoo. Malay mo nasa mga ka na mamayan. Oo. Grabe ba chinelas? Oo. Ano yan? Ano, ventilador. Ang ranta ng ventilador. Parang namamblema na siya sa ano ba yan? Sa bata. Bakit ventilador? Yun ang unang pumasok sa isip. Pero ang word na ventilador is talagang malalim na, di ba? Hindi mo siya talagang maririnig na. Maliban na lang kung yung nanay mo galit na, taas ng kuryente na sa ventilador, di ba? Parang gano'n. Ikaw. Siguro ang pinakamarami rin kasing na-adapt natin na mga Spanish word is galing sa silikainan. Gaya ng mesa, silya, kutsara, tinidor. Spanish. Husay. Sa akin siguro, yung pinaka-common talaga na nila, sling numbers talaga. Yung uno, do. Ayun. Talaga. Kasi diba, aminin na natin na pag sa mga jeep, pag sasakay ka, magkano po, di ba sasabihin, 15. 15, 20. 16. Parang gano'n, di ba? Mapapaisip ka. Pero talaga, ayun nga yung naging epekto ng ng Kastila sa atin, sa lingwahe natin. May masasabi pa ba kayo? Going back lang sa Spanish. Yung tanong kanina kung bakit yung lingwahe natin kailangan influence yung Spanish is yung totoong mission talaga nila Magellan. Which is, meron sila noon ng 3 G. Gold, God, and Glory. Pero, may secret doon, yung spices pa natin. That's why sobrang, talaga, needed siya. Kaya yun, nasa-equate ko lang siya kasi need siya yun. Yes. So, ayun, isa din sa mga talagang, yung talaga nila, mission nila sa Pilipinas. Okay, madako naman tayo ngayon sa panahon ng revolusyon. So, ang panahon na to ay meron pa ring connection sa panahon ng Kastila. Pero mas pagtuunan naman natin ang panahon ng revolusyon. So, dito nangyari, yung panahon ng revolusyon, dito nangyari na yung pag-aklas ng Pilipino para makalaya or para makamit ang kalayaan sa mga Kastila. So, anong masasabi ninyo sa panahon ng revolusyon? Give some insight, guys. Since, di ba, talagang kailangan natin balikan, kailangan natin laging tandaan kung ano yung ginawa ng mga Pilipino noon para makalaya or makamit natin ang kalayaan sa Kastila or makuha natin mismo ulit ang bansa natin. So, anong insights ninyo, guys? Wait lang wala kasing wala kasing retake natin. So, go! Sa revolution naman, since ako na, yung sa revolution naman, doon na tayo nagkaroon ng tinatawag na Tagalog. Doon na tayo tinatawag ng Tagalog. Kasi dati, yung mga nag-angkas yung revolution kasi yung mga padreng sekular at regular, may lingwahe na sila. Dami ka lang ni June, di ba? Go! And napapansin ng Spanish kasi yung nangyari sa Mexico, doon sila na trauma. That's why sila.
sobrang naging mahigpit dito sila sa Pilipinas. So, ano At- din? Sige ko. Nung namumulat na yung Pilipinas, na kailangan na natin mag-move. Kailangan na natin yung talagang kunin na natin yung atin, di ba? Tagalog for me is, symbol siya ng unity. Kasi doon tayo nagkaroon. Kasi dati Spanish and Tagalog. And gets nyo, di ba? Yes, Ano tama. ba kasi yung nationalismo? Totoo. Yes, parang ganun. Kumbaga yun ang symbol natin sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon or sila yung another national hero natin is si Andres Bonifacio, di ba? Nagkaroon ng KKK Katipunan. Kasi nga, yun nga, talagang number one mission nila or number one nila is makalaya sa kamay ng mga Kastila, di ba? Pero speaking of or pag-usapan natin yung wika. Ang alam ko na balita din dito ay, ang tawag dito, parang ito na din ata yung unti-unti na din natututo talaga yung mga Pilipino sa lengguwahe ng mga Kastila. Alam niyo yun? So, ang sabi pa dito ay, ito yung time na pumunta yung mga mga national hero natin sa ibang bansa para mag-aral. Para mag-aral ng ibang lingwahe or ipakita sa ibang bansa na hindi ang mga Pilipino. Di ba? Yes. Ito yung, alam ko, ito yung yung era na yun. Yun yung sila Dr. Jose Rizal. Nag-aral sila sa ibang bansa para maipakita or masabi nila yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Diba? Ayun, may insights pa ba kayo sa panahon ng revolution? Gabi kayo! Wala. Guys! Sa Sila. May nakalagay din dito damdaming makabayan. Ayun, oo. Yun nga, sabi ni Miss Miyashita, Miss Asusa, na doon daw mas lumakas ang nationalismo, di ba? Yes. Kayo ba? Wala. Kayo ba? Anong nafe-feel ninyo pag naririnig nyo yung, naririnig nyo na nalaman nyo kung paano nag-aklas yung mga Pilipino? Anong nararamdaman nyo? Nakamangha. Lalo na yung ginawa ni Rizal. Yes. Nagsulat siya ng libro na nakatranslate sa tinatawag na Tagalog. Para lang maintindihan ng mga Pilipino noon yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Na minumulat nila na ganito, ganyan. Inuubulan kayo ng mga Espanyol. Yes. Tapos Ang galing. labuhan ko. Oo. Kung baga naging propaganda Walang siya. bayong sa naganap, kundi wika lang talaga natin And yun- napaglaban. And yun rin yung libro na yun. Kumbaga, doon na tayo napulanta sa Pilipino na ma-understand na injustice na yung ginagawa. Yes, na parang hindi na makatarungan talaga, Totoo. di ba? Kasi like, although ang dami sa atin natulong ng mga Spanish, parang hindi na tayo naging Pilipina. Like, parang naging pangalawang state na tayo sa ginagawa nila. Kaya, natutuwa rin ako na namulat yung mga Pilipino na parang nawawalan na tayo ng character. Kung bago na na kailangan natin bumuo ng sarili natin. Yes, pero kahit naman nangyari yun, talagang, meron talagang na Pilipino ka, Totoo. di ba? Parang yun ngayon, Yes, ang liit lang na rally. Di ba? Pero mahandling tulad natin siya ngayon doon. Mm-mm. It's a sign of pagiging Pilipino. Yes, like, bayanihan, mga Pagkakaisa yung mga Mm-mm. Kasi ako, may ako kasi alam ko yung panahon talaga ng revolusyon at panahon ng Kastila ay alam ko talaga na talagang madugo siya, talagang maano siya. Kasi may libro ako na nabasa na talagang grabe daw talaga yung mga ginawa ng Kastila noon. Meron nga ako nabasa na isang libro na nung bata daw siya, syempre panahon pa ng Kastila, panahon pa ng revolusyon yun, mismong sa tapat daw ng isang simbahan, talaga daw may pinupugutan. Parang gano'n. Or, meron pang incident na, ang tawag dito na, yung mga pugot daw na ulo na yun,
Kasi 'di ba, ang alam ko kasi ginagamit na kasi kumalat na dito yung yung Kristyanismo. Alam mo yun yung pagiging Katoliko. Ang ginagawa dati ng mga Pilipino ay pumapasok sila sa simbahan kasi alam nila ang simbahan ang pinakaligtas na lugar sa sa panahon na yon. Ang ginagawa daw ng mga Kastila noon ay parang hindi daw, alam mo yun, kasi di ba parang tinatakot nila yung mga Pilipino. Ang ginagawa daw ng mga Kastila noon ay sinasabitan daw nila lahat ng pinto or lahat ng dadaanan sa simbahan ng may kugot na ulo para hindi daw lalabas ang mga Pilipino. Kasi alam nilang doon nagtatago or doon stay yung mga Pilipino. Nabasa ko na ito sa isang lumang libro na i-share nila yung mga insights nila nung unang panahon mo. Meron akong libro na gano'n. So, sobrang brutal talaga na nangyari noon. So, ayun nga, nung panahon ng revolusyon talagang pag narinig mo na nagawa nilang iligtas ang mga Pilipino gamit ang utak, ang pagiging matalino, di ba? Talaga nakakamangha. Ayun. So, ma-share lang kasi talagang brutal ang ginawa ng mga Kastila sa atin. So, kayo ba, wala na ba kayong masasabi sa panahon ng revolusyon? Pagdating sa wika? Dati, hindi ko, pero ang alam ko, sa panahon na rin na yan, di ba dyan na rin na yung, pag nagsalita ka, papatayin ka. Oo, totoo yan. Yung ginagamitan sila ng garote. Freedom of speech. Natanggalan sila ng freedom of speech, tama. Yun, speaking of wika, di ba? Kumbaga, pag nagsalita ka ng wika mo, nilalabanan mo sila gamit yung wika mo, papatayin ka nila gamit yung garote. Ginagan. Yes, totoo. Talagang ganun siya. So, since wala na tayong pag-uusapan sa panahon ng revolusyon, pag-usapan naman natin ang panahon ng Amerikano. Yung mga, alright. Pag-usapan natin ang panahon ng Amerikano. So, ano masasabi ninyo? Dahil dumating ng mga Amerikano, andyan na ang salitang English. Ang wikang English. Ang wikang English. So, ano kayo ba? Anong masasabi nyo sa panahon ng Amerikano? Ito naman medyo mas tinik natin ng mas magaan na paraan kasi di naman kasi sila kasing brutal ng mga Spanish. So much so to the point na naging second language natin yung mga English. Kasi yung Spanish, di ba, as in literal na tinaboy natin. Kumuha tayo ng sarili nating wika, which is in-establish natin nung sa revolution as Filipino. Ngayon naman is, like, hindi natin talaga tinaboy yung English. Like, tinanggap pa natin siya lang at ginawa natin siya second na lingwahan. So, eto din, napansin ko lang din, yung pagkakaiba ng panahon ng mga Kastila at panahon ng Amerikano ay, nung panahon ng mga Kastila ay walang karapatan ang mga babae na mag-aral. Alam niyo ba yun? Walang karapatang mag-aral ang mga babae. Pero pagdating ng panahon ng Amerikano, nagkaroon na ng karapatan na lahat ay pwedeng makapag-aral. Doon na nagkaroon ng public school. Yes, doon mismo. Ayan, nakalagay dito ay noong Marso 21, 1901, nagkaroon ng paaralang pangbayan. Nabanggit din dito na ang Ingles ay ginagamit na din panturo sa kolehiyo noon. Actually, and yung isa sa pinakaunang Yes. diba? Mas, pa tayo, no? Mas lumapa tayo sa UP. Yes, oo, gano'n. So, talagang... So, nagkaroon ng minor difficulties. So, ayun, tutuloy nyo na. Alam mo, sino yung na-stapos? Si June, yung pinagsasabi niya yung about sa NU. Oo, ayun. And pansin nyo rin, sa mga schools, nagbago silang pangalan. Yes. So, imagine nyo, di ba? Yung UST, hindi siya University of Santo Tomas na. Oo. Di ba? Ano yung pangalan ng National University dati? Yung- Naandaan ko ba? Ano yun eh? Basta yun. Mas mukha. Gusto ko po gano'n. Saan ba pa? Oo. Sabihin ni Sir dito na bawas kayo. So, ayun. Ito pa ay
dito din, sa panahon ng Amerikano, nagkaroon din sila ng tinatawag na 3R. Ito yung writing, reading, at arithmetic. So, talagang malaki yung ambag ng Amerikano Sa edukasyon. sa edukasyon. Oo. Yun, di Mas ba? lumawak yung Lalo na sa wika, di ba? Diba? Imagine that, guys. Tapos, tapos imagine like, doon na tayo na-curious sa maraming bagay. Yes. Doon na tayo bumukas. Yes. Actually, doon na tayo, like, nag-travel around the world, di ba? Unlike yung Spanish, sarado talaga tayo. Oo. Kasi takot sila. Ayun Yes. din ang pinagkaiba ng Amerikano sa Kastila. Kasi ang Amerikano, binigay nila sa atin yung lingwahe nila. Sa Kastila, hindi. Hindi. Kasi nga, ayaw ng mga Kastila noon na maiisahan sila ng mga Pilipino. Kaya hindi nila masabi o hindi nila yung ituro. Pero, yun nga, paano natin masasabing mga Pilipino na noon? Kasi kahit naman hindi sabihin ng mga Kastila, ay na-naturally na nalaman nila, di ba? Na-naturally natutunan nila yung wika ng mga Kastila, di ba? Kaya nga, yung mabait yung mga Pilipino. Imagine mo guys, isang factor din yan. But yung government, takot tayo na yung knowledge natin. Yes, di Diba? ba? Takot sila sa mga katotohanan ba? Totoo. So ayun, sa panahon pa ng Amerikano ay nagkaroon din daw na medyo pag-aaway na posibilidad daw kasi na sabi nila na ang English daw ay pwedeng maging wikang pambansa or wikang pangbansa. Pero ang sabi naman nila kasi ay hindi talaga pwedeng maging wikang pangbansa ang English dahil ang English talaga ay ano lang siya, second language or hindi siya yun. Kasi Pilipinas tayo, hindi naman tayo parte ng Amerika, di ba? May sariling bansa tayo. So, etong time na to, parang nag-aaway pa din yung mga Pilipino kung ano ba talaga yung dapat na wikang pangbansa natin. And also rin, kumbaga, di natin kahit isa puso yung English eh. Diba? Unlike yung Pilipino na since bata tayo, alam na natin. Alam natin kung paano natin express sarili natin, di ba? Yes. Kaya ganun. Yun, pero at the same time din, ang hirap din kasi itaboy ng English. Kaya hanggang ngayon, sobrang sikat ang English natin. Kasi universal language eh. So like, yun yung rason kung paano tayo nakapag-communicate sa mga iba't ibang bansa, kung paano tayo nakapag-debate, nakakakuha ng iba't ibang Oo, kasi ano. yung panahon din ng mga Amerikano na yun, di ba may paralan na talagang naging major siya. Pero hindi siya talaga magiging wikang bansa ng Pilipino kasi meron talaga tayong sariling wika. Okay. Kayo ba? May masasabi pa ba kayo bago tayo sumunod? Bago natin sunod ang next natin na topic, may masasabi pa. Ano natin? Testingin natin ulit sila, guys. Diba? Ano ba yung mga alam nyo deep ha, na English word? Okay, Ruth, ikaw. Sa akin, pinepo. Ano daw? Meaning, sige. Meaning, yan? Too difficult to express. Kaya pala too difficult to express na ngayon kasi. Parang hindi ma-explain. Hindi ma-explain. Kasi hindi talaga ma-explain. Ang inevitable ng word na inevitable. Oo. Sana all. May dito, may English na dito eh. Okay, ikaw, June. Sa akin naman, siguro is, interest. Yes. What is Alam naman siguro, alam naman natin. from the word itself, di ba? Ikaw. Ano? Ako kasi, nakuha ko tong English word na to nung review center ako. Yung word na ginagamit siya sa, sa paragraph, sentence, pag susulat ka ng essays. Consequently. Wala lang. Ang ganda lang yung pakinggan. For transitional words yan. Yes. Ikaw. Ano? Sa akin, Sa akin, parang hinahaming bawat ikaw okay ka. Go. sa akin naman, favorite word ko siya. English siya, di pa. Di ko naman deep siya, pero divine. Wow. Ay, diba? Diba? Ano meaning na diba? Di ba? Di ba?
Ano? Parang wonderful. Wonderful. Another, English word. Ikaw. Ano? Ano sa'yo? Anong word sa'yo? Ano? Siguro masasabi ko bambuser. Kasi, Ano? bambuser. Kasi, Ay, panasyonal eh. kasi, bihira rin siya naririnig. Sa, Bihira, kayo ko lang Same. Anong meaning ng bamboozle? to confuse. So cute! Okay, next. Sa akin, miraculous. Siya ay maka-Diyos. Siya ay maka-Diyos. Okay, bakit miraculous? Wala. Ano siya, parang... Kasi di ba, sa natin, miraculous na matapos natin lahat ng plates natin. Miraculous. Miracle ang kailangan. Ikaw, sir. Sir? Extravagant. Extravagant? Bakit extravagant? Well, parang mas lang siya, parang fancy word na pagsabi na galing, wonderful, di ba? Yes, galing. Extravagant. Galing. Galing. Okay, next na. Wala ako masyadong maisip na na deep. Siguro na lang. Yeah. Hindi siya deep. Siguro yung word na so. Bakit so? Kasi nga di ba parang na siya, yung word na hindi mo talaga maiiwasan magamit pag nagsasalita ka ng English. So, after niyan, ang next na topic natin ay panahon ng Hapones. Panahon na. Saan kayo nakatinig? Kung hindi nyo alam, meron tayong ngayong mga half Japanese na kasama ngayon. Si Miss Miyashita at Miss Uela. Okay, so, ngayon naman, anong masasabi ninyo sa panahon ng Hapones? Hi, yun talaga. Arigato. Arigato. Sabi ng In Japan. terms of lengguwahe, hindi siya ganun ka lakas ng impact sa atin kahit sa Espanya pati sa American. Pero siguro ang pinaka nakuha natin sa mga Japanese is like manners, behavior, respeto, ganun. Pero ang tumpak yan. Pero I think ang pinaka number one na naging impact ng mga Hapon sa atin is pagdating sa mga tula. Ano yung sa mga tula? Yung height. Yung Haiku at saka Tanaga. Sila ang nag-umpisa niyan or sila ang nagturo sa atin nung ganyang type ng tula dito sa Pilipinas. So, parang din siya, another impact, diba? Kayo ba? Ako ngayon niya lang tumaano pero ang Japanese pa yung Jack and Boy. Alam mo yan? Ano Rock, paper, scissors. Jack and Boy. Galing saan yun? Sa Japan? Dapat. Ay! Ano ba? Ayun. Halo-halo. Oo. Galing siya sa Japanese. Yung scissors? Oo. Yung halo-halo, inspired siya sa kakigori, which is means Kakigo. Okay. ay. Parang wait lang, parang gusto ko sabihin, nasa dulo ng Dito. sorry pa. So, ayun. Ano pa, masasabi niyo? Influence rin natin sa kanila. Ngayon in a present times na. Yung, manga. Ang interest natin sa manga, di ba? Oo. Tama, sila din yung mga Parang yung concept ng Pinky Promise. Pinky Promise. Parang siya basta parang, hindi naman siya originated in Japan kasi marami naman gumagawa.
Pero kasi yung sinasabi natin pag nag-pinky promise tayo na kakain ka ng maraming meals, yung gano'n, pag nagsinungaling ka. Sa Japan kasi gano'n siya, ginagawa rin siya dun sa Japan, na na-adapt din natin dito. Oh, at nasasabi din dito na ang Nipongo at Tagalog talaga ang naging official na wika ng Pilipinas nung panahon ng hapon. Parang yung time na to, ay hindi na masyadong, ay parang minimal na lang yung paggamit ng salitang English. Ganun. May halo pa ding Kastila, ganun, kasi syempre, na dumaan na sa atin yung Ang haba rin kasi ng ano na yun eh. Oo, ang haba din ng Di ba? panahon ng Kastila, di ba? Paano sa atin? Tansan. Oh, kayo ba? Kayo, ano po masasabi yung insight sa panahon ng hapon? Ayun, siguro, malakas ang impact nila ngayon sa panahon na ito na mostly. Kasi, mahilig ka tayo ngayon mag-adapt ng iba-ibang rin talaga yung mga culture. Kaya, at the moment, ang daming makikita na mga Japanese na pagkain, Japanese Yes, na ganyan ang mga Pilipino, di ba? Ganun talaga sila na, kasi minsan ginagawa din nilang trend or like, Oh. na, nila, na... Pero ngayon parang parang mas healthy na siya ngayon. Oo. Kasi, even though, ina-adapt natin. Baka iba-iba. Ganun sasalita siya. Oh, di ba may trend na ganun sa TikTok, di ba? Yung kahit ka na Baka! Di ba may gano'n? May ba? Talagang hindi lang panahon pa ng Hapon, talagang meron sila. Hanggang ngayon, meron pa rin impact talaga ang Japanese. Pagdating sa atin, when it comes sa mga anime, sa culture nila, ganun. Pagkain, sa nila, behavior nila, di ba? At may trend nga ngayon na yung, ang tawag dito, yung feeling, Japanese daw na pag tumawid sa kalsada, ganun ka, ganun, di ba? May ganun. Pero, kahit man for them or sa ibang tao man is nakakatawa, pero talagang way of, yun, sa Japan, respect talaga, di ba? Kasi syempre naman, hindi ka babanggayin, hindi ka ba magpapasalamat. Pero hindi ginagawa si Japan. Yung bow lang. Yung bow lang, oo. Pero hindi sa pedestrian. No, hindi sa pedestrian. Hindi naman yun, di ba? Alam mo yung nagasakay yung kotse ka, sobrang talaga. Sobrang naman sa mga miss yan. Pero that's a good thing pa rin, or good influence ng Japan sa atin. So, ayun pa, ano pang masasabi ninyo? Sa panahon ng mga Hapon. Wala na ba? Iti-testing natin din sila ngayon. Anong word? Anong word na Japanese ang alam niyo? Hindi ko si Jack go. Starting from you, Jul. Anong word? Based sa insight ko, karaoke guys, galing sa Japanese. Ay, ano? Karaoke. Karaoke? Yeah. Bakit? And tansan. Yung sa Oo. Alam mo talaga galing yan sa Japanese. daw galing sa Kasi, growing up, parang kasi yung lola ko parang may pagka-Japanese siya. Ayun, narinig ko sa kanya, parang pag nagkukul sila magkakapat. Ano yung gano'n? Okay, next. Miss Ruth. Ang anak ko na sila challenge, Iba pa sila mo. Teriyaki. Ano ko sa iyo kung na shit, I know some Japanese words. Mitsubishi. Mitsubishi, teriyaki, tempura. Gano'n mo? Mga sinasabi nila, di ba? Like, ano go? Ano na akin? Ashtaru. Aishiteru. Parang hindi nila Aishiteru. I love you. I love you. Aishiteru! Okay. Just kidding na. Hindi ko kayo lahat pa. Joke lang yan. Joke lang. Okay. Next tayo sa panahong
mala sariling pamahalaan hanggang kasalukuyan. So, ayan. Dito na tayo sa mismong, ayun na, ipag-iisay na lang natin yung dalawang topic. Kasi yung wikang Filipino sa kasalukuyan at saka panahon ng malasariling pamahalaan hanggang sa kasalukuyan kasi parang isa lang naman siya. Lapit-lapit na. Malapit-lapit na siya. So, let's talk about our last topic for this episode, ang wikang Filipino sa kasalukuyan. Ngayon, kasi marami sumisikat na, alam mo yun, yung mga wikang Filipino. Anong masasabi ninyo ngayon sa wika natin ngayong panahon? Ang diba? wika natin ay dynamic. Sobrang dynamic, nakakalito. Oo. Sobrang dami. Shout out Diba? sa'yo. Nagka-clash na yung Ang mga, dami na nangyayari. May nauso ng mga slang words, mga, baking. At tiwalat ba yung sa mga baking lingo? akala nyo ba hindi ko din sila i-challenge ngayon? Anong alam ninyong slang sa Pilipino? Yung mga nasisikat ngayon na slang. Sa ano siya, parang salita lang mga bay. Ano siya, parang derived sa Japanese na salita. Otoko. Nalaman. Otoko. So kapag Parang ganon, na basta word ng basta i-describe ko. Oo. Nalaman din. Actually, marami pang iba na Japanese na derived. Tapos ginagamit nila yun dito sa sa Oo. as lang. Oo, pero I'll go. Hindi kasi, kaya nagkaroon din ng gano'n. Nagkaroon ng gano'n. Ang tanda yung overlap dun sa language ng dalawang yun. Kasi, nauso dati yung tinatawag na promotion. Alam niyo yun? Yung parang panahon ata ni before maging president si Gloria Arroyo. Yung panahon na yung usong-uso yung promotion, yung pinapadala ng agency yung mga talent ng mga Pilipina or Pilipino, mga Becky sa Japan para doon magtrabaho. So, nung naging nakaupo na si Arroyo, tinanggal nila yung promotion, nawala yun. Nagsibalikan yung mga Pilipino dati na nasa Japan. So, Na-adapt na nila. Oo, na-adapt na nila. Na yung words. So, kahit na, alam mo yun, kahit na hindi pa maano yung mga ganong word sa nung panahon ng mga Hapon, may word pa, may ano pa rin talaga, mga recently na words talagang na-adapt rin ng mga Pilipino. At yun nga, ginagamit natin na daily basis. Yung ginagamit ng ating mga beshies dan, di ba? Sat. Marites! Imagine na, ang meaning ng Marites. Oo. Ano, So daw, parang siya, short term siya na, Mare, ang latest? ano yun? Oo, Marites. Diba? Yes, ang galing. Akala ko pangalan lang siya. Hindi. Ganun siya. Oh. Ano pa? Ano pang mga alam niyong slang? May sumisikat ngayon eh. Yung dito, yung mga salitang geng-geng daw. Yung mga salitang sa akin. hindi ka tatagos sa akin sa hindi ka sa pagkakaroon. Ganon, diba? Alam ko yun kasi nasisikat sa TikTok, nasisikat sa FB, napapanood ko. Tapos meron pa yung si Soul Prime. Marami din. Yung ba yung may patis? Ayun, actually, marami siyang marami Kaya siyang guitar verse na string salita na na-adapt na nung Gen Z. Tapos dun mas naging complex yung pananalita ng Gen Z kasi dahil sa niya, mga in-invent niya na salita. So, ayun din. So, dito na din na talagang meron na tayong may pambansang wika na talaga tayo na tinatawag natin Filipino. Gets niyo ba yun? So, dito na talagang yung era na to, ayun na yung parang pumatak na meron na tayong sariling wika natin. Ayun nga, kayo ba? Anong masasabi niyo sa wika natin ngayon pa naman? Kumbaga, for me na, it goes out of hand. Kasi pag pumunta ka ng Norte, iba na yung language nila. Pumunta ka ng South, East, Iba yung- Bicol. Iba ng language nila. Ikaw, anong Tawag ng dialekto. masasabi? Ganito kasi yan. Ngayon siyempre, sa panahon natin,
pambansang wika natin, Filipino. So, tatlo kasi, may pagkakaiba yan. Nalilito kasi sa panahon hanggang ngayon, sa Pilipino, tsaka Tagalog. Yung Pilipino kasi, yun yung tawag sa ating mga tao. Yes. Tayo ay Pilipino. Letter P. Nationality. Yes. Pero, alam ko dati, parang tinatawag yung mga tao based sa kung ano yung dialect, kumbaga yung sinasabi. So, ano yan, nung panahon ng revolusyon, ang tawag sa mga nasa sentro, sa Manila, Metro Manila, is sa mga Tagalog. Kasi yun yung nasasabi nila, yung salitang nasasabi nila. So, nung panahon ng pinupose ni Manuel Quezon, Emmanuel Quezon ata yun, pero nung post niya yung gawing pambansang wika yung Tagalog, maraming umalma. Kasi hindi lang naman Tagalog yung naririnig sa bansa natin. Kung hindi pati yung syempre meron tayong mga waray, mga waray ganon, diba? Babawenyo. Kaya instead, post na Filipino na lang. Kaya kapag sabing Filipino, pambansang wika, sama-sama na yun. Yes, lahat na yun. Include na yung may Cebuano, lang ganito, ganyan. Basta, yung type or yung salita na yun ay nakapaloob sa wikang Filipino. Wika ng isang Pilipino. Wika sa Pilipinas. So, ano bang masasabi ninyo sa last topic natin? Dapat, natin to mas pagtuunan natin ang bansin yung last na topic natin. Kasi ito talaga yung wika na talagang ginagamit natin ngayong araw. Kayo ba? May masasabi mo ba kayo sa wika natin ngayon? Imagine nyo guys, parang ngayon, yung mga influence sa atin, pinaghalo-halo na natin. So, From pera, pagbibilang ng pera sa Spanish, pagkakaraoke sa Japanese, pag-aaral sa English. So, kumbaga, hindi lang sila nagbigay ng painful pa sa atin, pero try to look to other side na Marami din yung advantage. advantages. Imagine nyo, yung Thailand, they can speak fluently ng English, pero tignan mo tayo, ang easy ng sabi. Yes, totoo yan. So, yun nga, hindi lang naman talaga hinagpis ang iniwan sa atin ng bawat mananakop na sinakop ang Pilipinas. Talagang may mga iniwan din silang aral na talagang natutunan ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng mga Pilipino, di ba? On a daily basis. So, ngayon, since tapos na natin ang lahat ng topic, tatanungin ko kayo, isa-isa na lang siguro, kung ano ang pinaka-mas tumatak sa inyo na wika or mga era na tumatak sa inyo. Ano yun? Ikaw, starting from Ako, since galing ako sa Catholic school and may mga pare akong teacher, Spanish talaga. Since until now, na-apply siya theologically and in a daily basis. Kaya, minsan, pag nakarinig ako ng Spanish, it sounds familiar, pero it's totally kaiba. Kaya, ayun, may influence pa rin, pero little by little mo. Okay, next, Ruth. Same with June. Ganun din. Galing din kasi ako sa Catholic school. And yun din yung mga nababanggit ng mga sa amin. Ang tawag doon, mga madre. Yun. Yun lang. Okay, next. Ako naman yung kakadiscuss lang natin. Yung Kasaysayan. Wikang kasalukuyan natin. yung kasalukuyan. Yun yung ko kasi, yun nga, galing din ako sa Catholic school. Flex ko lang yun. Pero kasi, doon nakilala ko yung teacher ko na super, naging favorite ko, si Billy. Tapos siya yung sa akin na, although dynamic nga yung wika, magandang bagay naman siya kasi, maganda ba rin siya kasi, since kahit gaano siya ka-dynamico, yung mga lumang nakasanayan natin is na-apply pa rin natin dito sa kasalukuyan. So, hindi pa rin siya namamatay. Although may mga namamatay na wika na dapat nga pagtunan ng pansin. Nabibigyan pa rin naman natin ng pansin yung dati. Sa pag-overlap natin sa mga
bagong slappers. Yeah. Okay, I agree. Next, ako naman siguro, lahat. Natatawa ko. Naisip ko lang sabi ni Ray, namamatay daw yung mga bigas. Saan sila nakalipay? Wednesday. Okay, go. Sorry. Sa akin, siguro lahat ng kira. Parang, kasi marami din tayo na natutunan dahil sa atin. Kapag sa Okay. Next. Yung pinaka-dumatak sa akin is yung hero ng mga Kastila. Kasi parang yun na yung pinaka-pinpoint nung natin, unity natin as Filipinos. Tapos parang yun na yung, kumbaga bookmark. Kasi sabi kong bookmark sa pagbabalakas ng nationalismo natin or pagkakaroon natin ng identity. Kaya marami mang nangyari na hindi maganda. Nakapagbigay sila ng sa atin, parang open door sa mga opportunities. Oo, kahit na malala nga, yung parang, pero doon natin na yung Pilipino talaga ay may talento talaga or may katalino talaga. Okay, next ma'am. Sa akin naman sa akin naman sa Amerikano. Kasi 'di ba sa panahon ng Amerikano, doon na natin nakamit yung totoong kalayaan natin. Bale, doon na yung nandito na yung yung mismong tayo na yung pumipili, demokratiko. Yung bansa natin tayo na yung parang namamahala. So, mas siya sa atin. Mas naging siya impact. May malaki din impact yung irang mga Amerikano sa atin. Saka kahit sinakop tayo ng mga Hapones, bumalik sila para tulungan ulit tayo. Yes. Okay, next. Sa akin, gaya lang din ng tayo Amerikano. Lalo na nung simulang bata pa lang is nag-aaral na agad ako sa international schools. And Wow, yeah. Happy bukod doon, gaya ng sa sinabi ni Miss Miyashita na kasi sa age ng mga Spanish is na doon natin napatunayan na may kakayahan tayo. Tapos, dito natin sa age ng mga Amerikano, parang napalawak natin lalo yung yung kakayahan natin. Parang doon kasi nagbukas ng mga opportunity sa edukasyon, lumaki lalo yung pagiging natin, interact sa mga iba't ibang bansa. Ayun. So, yun sa akin naman, ang mas siguro pinaka-tumatak para sa akin, siguro yung panahon ng mga formula. Kasi, hindi lang siguro hindi lang sa parang iniisip ko kung ano yung magiging lingwahe ng Pilipinas kung hindi tayo sinakop. Alam niyo yun? Diba? Pero, What if? what if, diba? Parang, ngayon to siya na, ano kayang bading lengguwahe or talagang baybayin ma rin ba sinusunod natin, di ba? Pero as the years go on, na i-imagine ko din na yun nga na kahit naman hindi tayo masakop ng ibang ma-influence pa rin tayo ng ibang bansa. Alam mo yun. So, ayun. So, ayan na. Napag-usapan na natin lahat ng ating mga topic ngayong episode. Hindi tayo nakapagpakilala kanina. So, magpakilala tayo ngayon para malaman ni Sir or ng ating mga manonood kung sino tayo. Starting from you. Yes, my name is Jun Soredo or Alan Soredo, but you can call me Jun. Yes, I am Elisa Tingo. Hi, I am Uwenda Ryan Paul. Ako po si Erika Estoy. Ako po si Azusa Armiashita. Ako naman po si Darawas Angel. Ako po si Zamari Rowan. At ako naman po si Denise Magari. Wait lang. So, ayan, sana meron po kayong natutunan sa episode ngayong araw. At sana may naiwan kaming magandang aral sa inyo. So, kita-kits ulit sa susunod na
bakit normal? Ito ang RT Kwentuhan! Alright! Sama niyo yan sa bloopers. Ako mag-ano, Pero ako okay naman, mag-edit. guys. Okay naman yun. Uy, gagi, isang oras mo.